Mga araw po sa inyong lahat ha. Nako, kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po, natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari itong mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay sa pamilya, no? Now, ang nagsabi po sa akin diyan na isang nagtatrabaho sa loob, no? At medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital. At yun nga yung napabalita na linabas siya at dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan ay tumatama ang ulo sa sahig. Now, ngayon, ang linabas na report ng registry ay totoo. Tumutumba si Tatay Digong. At ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya naglalakad lang, tumutumba na at tumataba ang ulo. Ang tanong, ito ba ang tao na kaya pang humarap sa full-blown na paglilitis na ang sabi nila, hindi raw bababa sa 60 ang mga testigo? At ang Bad news. Yan po ang bad news na mula dito kay Attorney Harry Roque sapagkat sabi nga niya, no, CPRRD daw ay natutumba. At tumatama ang ulo at sabi nga daw ay confirm na galing daw mismo sa ICC. Okay? Ay ang problema niyan ay alam po natin noon pa man nung CPRRD po ay pangulo pa, madalas po natin siya nakita na out balance. Kahit siya po ay nakatayo, nakikita natin na siya po ay parang matutumba, no? Kasi nga alam natin, no, na si PRD po ay dati na aksidente sa motor at tumama po ang kanyang balakang. So yan po ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng imbalance. Okay? Di lalo ngayon, no? Lalo ngayon na si Tatay Digong ay matanda na, 82 years old na. 82 years old na po si PRRD. Tapos ang problema dyan, siya po ay nakakulong, hindi naiinitan, hindi na nakakapag-exercise, hindi nakakain ng maayos na pagkain Pilipino na gusto niya, at malayo sa pamilya. So ano pa ba aasahan natin kundi lalo po manghihina yung dating Pangulo. Ay nakakalungkot, no, sapagkat dating Pangulo na meron na iambag sa Pilipinas, sa bansa, maganda ang kanya naiambag sa Pilipinas, sa taong bayan, magandang proyekto, magandang serbisyo, tapos ito po ang ginanti ng ating gobyerno sa dating Pangulo. Ay nakakalungkot. Para bang hayop na itinapon na lang basta sa ibang kontinente, sa Europe. Sana, sana kung may pagkakamali, paglabag sa batas, ang dating Pangulo, sana ang ginawa, dito sana kinasuhan, dito nilitis, at kung mapatunayan, dapat dito siya ikulong. Dito niya pagbayaran ang kanyang kasalanan. Bakit nandoon sa ibang kontinente? Para bang pinapakita ng ating gobyerno, ng ating mga kinauukulan, na ang ating batas, ang ating korte sa Pilipinas ay inutil. Kaya ito kasing si Atty. Manscarpio, yung husband, no, ni VP Sara Duterte, ay nagsampa po ng kasong perjury sa Pasig City prosecutor. Ito po ay
may kinalaman doon sa mga binanggit, no, ni Trillanes noong siya ay nag-testify doon sa House of Congress, sa House Justice Committee noong impeachment. Tinatalakay ang impeachment laban kay BP Sara. Di ba doon sa hearing ng House Justice Committee, may mga binulat-lat, baga, parang pinapakita ni Trillanes yung kanyang di umano ebidensya daw. Oo. Laban dito sa mag-asawang Manscarpio at BP Sara Duterte. Ay base po dito, ito po nababasa natin dito sa report, no. Ito daw pong complaint nito ay versus Trillanes ay false statement under oath. Oo nga, under oath nga siya noon eh. Kasi nung nag-testify siya sa Congress, House Justice Committee, under oath siya noon. Under oath siya. Kaya ngayon, dahil po siya ay under oath at siya ay sinampahan ng kaso nitong si Atty. Manscarpio, ay obligado ngayon si Trillanes na ilabas ang kanyang ebidensya, kanyang hawak na ebidensya kung meron sa korte. Sa tingin ko, sa palagay ko, dito ay walang kawala si Trillanes kung dyan sa Congress. Kung doon sa House Justice Committee, malaya isang bulat-latin ang sinasabi niyang ebidensya niya. Kung malaya isang banggitin, sabihin doon sa harap ng mga congressman ang sinasabi niyang kung ano-ano. Palibasa doon sa Congress, walang nagka-counter sa kanya, walang nagka-cross-examination sa kanya doon. Malaya siya, lahat. At paniwalang-paniwala sa kanya ang mga congressman. Pero this time, sa kaso, sa korte, ay obligado siyang patunayan ang kanyang mga sinasabi. At sa korte, dito sa korte, ay may pagkakataon po ang kampo ni Atty. Manscarpio na siya ay na ito si Trillanes ay i-cross-examination. At diyan lalabas kung totoo o hindi itong sinasabi ni Trillanes. At kapag hindi niya napatunayan ang kanyang sinasabi, baka kalabuso. Kalabuso. Kalabuso ang abuti ni Trillanes. Kasi di ba marami siyang mga binabanggit noon na sinasabi niya noon na ito daw si Atty. Manscarpio ay di umano ay may kinalaman sa drug, drug droga. Binabanggit doon sa doon daw sa sa custom. Binabanggit ng kanyang alaga, yung si pangalan nun, yung dating custom pangalan nakalimutan ko na. Guban, si Mr. Guban. Ang alaga ni Trillanes. Oo. Jimmy Guban pala, yun, Jimmy Guban. Ngayon, sinasabi di umano itong si Atty. Manscarpio ay involved daw sa drug smuggling ba? Illegal drugs? Ngayon, dyan sa korte, mga kababayan, ilabas ni Trillanes ang kanyang mga sinasabi na yan. Dahil pag hindi, pag wala siyang ilabas na ebidensya, sigurado, kalabuso.